Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Isinusulong ni Ferdinand Martin G. Romualdez ang panukalang batas na naglalayong alisin ang ipinapataw na value-added tax o kaya VAT sa kuryente upang mapababa ang buwanang singil ng mga consumer. Ayon pa kay Representative Romualdez, panahon na umano upang paggaanin ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino at maliliit na negosyo na apektado ng mataas na presyo ng kuryente. Anya, ang 12% na VAT na ipinapataw sa generation, transmission at distribution charges ay direktang nagpapataas sa kabuuang bayarin ng publiko. Sa ilalim naman ng panukala, inaasahang bababa ang kabuuang electric bill ng mga consumer sakaling ito ay maaprubahan ng ganap na batas. Sa kasalukuyan, nakatakda pang talakayin sa komite ang panukala bilang bahagi naman ng proseso ng lehislasyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, tutol ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na dumalo sa confirmation of charges hearing kaugnay ng kasong crime against humanity laban sa kanya. Sa 6 na pahinang sagot naman na pirmado ni Deputy Prosecutor Mayma Manjayanyang, iginiit ng prosekusyon na available, fit at dapat personal na humarap si Duterte sa pagdinig. Ayon pa sa dokumento, walang sapat na dahilan para payagan ang dating Pangulo na lumiban at hindi umano sapat ang kanyang pagdutol sa jurisdiksyon ng ICC o ang pahayag na siya ay kinidnap at biktima ng gawa-gawang paratang. Tinanggihan din ng prosekusyon ng aligasyon tungkol sa kalusugan naman ni Duterte. Anila, batay sa malawak na medical evaluation, siya ay pisikal at mental na may kakayahang dumalo sa pagdinig. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita naman mga ka-vibes, inaasahan ang magkakahalong galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Ayon naman kay Assistant Director Rodela Romero, maaaring magpatupad ng rollback na nasa 45 centavos kada litro ng gasolina. Samantala posibleng tumaas naman ng humigit kumulang 5 centavos ang diesel at 10 centavos naman ang kerosene. Paliwanag naman ng DOE o Department of Energy, nakakaapekto sa presyuhan ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayon din ang sigalot ng Russia at Ukraine na nagdudulot naman ng pangamba sa supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Inaasahang iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pinal na price adjustment sa Lunes at ipapatupad naman ito kinabukasan Martes. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan po mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.